Hi loves! It's me, Vines Vlogs. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw gamit ang USDT. Kasi marami nagtatanong paano mag-withdraw sa USDT. So, ang advantage kasi kapag nag-withdraw kayo sa USDT, mataas po yung dollars. Mataas yung bili doon ng dollars kaysa sa GCash. Sa GCash, I think mga 54 pesos pa eh. Pero ngayon, ang dollars is 58 na guys. 58 point something. So, syempre, number one is kailangan meron kayong Binance account. Ito is crypto exchange. So wallet to ng mga crypto guys. Kung di nyo alam ang cryptocurrency, so you have to research para matuto kayo paano gumamit ng mga ganitong crypto wallet exchange. Okay? So ito, gagamitin natin itong wallet na to, si Binance. Tapos yung dollars natin, ibebenta natin siya into pesos. At malaki yung bentahan dito. Kasi meron ditong P2P which is, ito siya, peer-to-peer. Isa-sell natin yung dollars natin dito na na-withdraw natin from sa ating Popo accounts. Ayan, tingnan nyo guys, 58.67 yung bili nila. So, 58 ang dollars ngayon. So, mataas talaga. So, kung wala pa kayong Binance account, nandyan sa description box, yung link ng Binance, download nyo muna siya, tapos mag-sign up kayo. Mag-sign up kayo gamit yung number ninyo and then Google account ninyo. So, Google account din ninyo yung kailangan doon. After that, kailangan ninyong mag-verified. So, i-click nyo lang itong profile dito sa taas. After ninyong mag-sign up, guys, i-click nyo itong parang, ayan yung logo ng Binance sa taas. Click nyo yan, and then mag-verify lang kayo. Okay? So, kailangan nyo i-click yung verify. Ayan. So, merong lalabas naman dito na verify. Mag-verify lang kayo, mag-upload lang kayo ng ID, valid ID, and then picture ninyo. After that, i-verified ni Binance. Magno-notification siya sa inyong Google account, i-Gmail ninyo if ever na-verified na kayo. Ayan, tingnan nyo sa akin, naka-verified. Tapos, dahil bagong user kayo dito kay Binance, kailangan naka-Lite Pro kayo, no? And for example, Binance Lite, click natin yan. So, ganito siya yung first na makikita nyo. Talagang, ayan, ganyan lang siya yung makikita nyo dito pag bago kayo. So, ano yung ipipindutin ninyo para mag-Binance Pro kayo? Click nyo itong logo ni Binance. Click logo ni Binance and then click Binance Pro. So, ganyan, click Binance Pro. Dapat naka-Binance Pro ha kasi hindi lalabas dito yung wallets. So, click natin yung wallets. Ayan, andito yung P2P, buy and sell. So, pag meron na kayong dollars, and for example, may dollars kayo, andito, click nyo na lang yung sell. So, yan. Ganyan siya guys, no, kung paano gamitin itong si Binance. So, may tutorials. Try kong hanapin yung tutorials ko. Lalagay ko sa description box paano mag-sell ng inyong mga dollars dito sa Binance. Okay? Kasi matagal na yung tutorials ko. So, ngayon, paano tayo mag-withdraw kay Popo? So, pupunta tayo sa Popo. And then, okay na, may account na kayo sa Binance. Ang importante, may account kayo sa Binance. And next, pupunta tayo dito sa points. Siyempre, sa Popo accounts natin. And mag-withdraw tayo ngayon guys. Tuturo ko sa inyo paano mag-withdraw kasi nag-update si Popo eh. Click natin yung withdraw now. And then, i-click natin tong method. Ayan. Method. Click for withdrawal to guys ha. Yung method for withdrawal. And then, makikita nyo meron ditong ePay, USDT, and Binance. Ito guys, yung Binance BEP20, hindi nyo na siya makikita ngayon. So, ang makikita nyo dito is yung TRC20. Kasi, ito dati meron yung BEP20, pero ngayon, ito lang yung meron. So, USDT TRC20. So, i-click nyo natin yung view. Or sa inyo, bind ang lalabas, guys. So, kailangan yung kunin yung USDT TRC20. So, make sure, guys, sundan nyo yung tutorials, ha? Pupunta kayo dito sa funding ninyo, guys. And then, i-click nyo lang yung, for example, deposit. Click natin deposit. Isa-search nyo ang USDT. So, USDT guys, ayan, USDT lumabas at titignan nyo yung network niya which is TRC20. So, guys, TRC20 ha, ayan, click natin, Tron yun, TRC20. And ayan yung ating wallet address. Ito, deposit address, click natin yan, copy wallet address. Guys ha, again, sinasabi ko sa inyo, kasi once nagkamali kayo ng wallet address, wala yan. Sayang ang pera ninyo sa Popo. Sayang yung withdrawal ninyo. So, ito siya guys, basahin nyo. Yung coin is USDT. Ang network niya is TRC20. So, USDT TRC20 guys ha. Ayan, tignan nyo dito. Deposit USDT. Ang network is TRC20. So, copy nyo lang siya. Copy.
And then, ibabind nyo lang dito sa TRC20 ninyo. Ayan. So, ito siya. Ayan, yung aking wallet address. So, ipapaste nyo lang dyan. Click, enter, paste, and then submit lang natin siya. So, yan. Okay na yung ating USDT TRC20. So, actually, pwede na ako dito mag-withdraw. So, sige, mag-withdraw pala ako dito, guys. Click natin withdraw. And then, Binance kasi yung ginagamit ko yung BEP20. So, yan. Withdraw lang ako. $280 today. And wait lang natin. Okay, success na siya, guys. Guys, tignan nyo ha, dapat correct yung USDT TRC20, yung wallet address talaga yung importanteng correct dyan. Kasi pag hindi yan correct, hindi siya papasok dito sa account nyo na to, okay? So, syempre, after that, antayin nyo na lang siya. Okay? Ayan, USDT, guys, yung network, TRC20, and yan, copy nyo lang. Pag dumating naman siya, guys, dito siya sa spot darating. Actually, dito nyo siya sa spot makikita. So, kailangan nyo siyang i-transfer dito sa funding. Kailangan nyo i-transfer dito sa mapunta siya sa funding. So, wait lang. So, try natin. Transfer ko na lang siya para makita nyo muna. Wait lang. Spot wallet. So, from spot funding, para pakita ko siya sa inyo para mag-transfer. Okay, so for example, meron na yung withdrawal natin, dumating siya. Dito sa spot, guys, sa spot, ito yung overview, ito yung lahat-lahat na balance ko, yung dollars ko. Yung spot, dito darating yung withdrawal natin. Dito siya darating sa USDT. Ayan, nasa unahan. USDT, diba? So, kailangan nyo siyang i-transfer. Ang pipindutin nyo is spot, tapos i-click transfer. Click transfer. And then, dapat from spot to funding. Kailangan pumunta siya sa funding para mabenta nyo yung USDT ninyo, guys. Yung dollars ninyo, okay? So, yung coin, syempre, i-click natin yan. Pipiliin natin yung USDT. Coin is USDT, guys, ha? Tapos, ito, available 190. So, i-click ko yung maximum lang. And confirm transfer. So, okay lang natin siya. So, yan. Punta na tayo sa funding. Ayan, makikita nyo nandito na yung aking 190 USDT or 190 dollars. Okay? Ayan, makikita nyo siya dito. So, ngayon, paano nyo siya isa-sell? Paano siya ibebenta para maging pesos siya? So, click nyo tong P2P. Nasa funding kayo, no? Click yung P2P. Click P2P. I hope nagigets nyo, guys, ha? Kasi medyo mahaba-habang process to. Pero, pag natuto kayo, mabilis na lang siya. So, click, ito, naka-buy siya. So, hindi dito. Kailangan nyo i-click yung sell. Click sell. Ayan, sell, guys, no? Kailangan naka-sell siya, guys. Sell, tapos, i-click nyo yung payment. So, click payment, and pipiliin nyo yung GCash. Kailangan iset nyo din yung GCash nyo dito. Pero, syempre, lalabas naman dito pag magsiset kayo ng GCash. I-confirm lang natin siya. Confirm, and click amount ulit. Syempre, pag 500 yung i-withdraw nyo, i-click nyo yung 1 times, or pag, yan, basta yan, 500. Click confirm. Lalabas yung mga, bumibili ng USDT, bumibili ng dollars na isa-send sa GCash nyo. Ayan, makikita nyo may GCash, GCash, GCash. Kailangan nyo piliin yung mga may GCash na dito, guys, ha. Yung dito sila magsisend sa GCash nyo. Kasi hindi kayo pwedeng mag-sell ng USDT nyo na hindi GCash yung bibili, yung buyer natin, no? Ayan, so for example, ito pipiliin mo, i-click mo lang yung sell. Ayan, click mo lang sell. Tapos, yung quantity, ayan, yung USDT, pwede mong i-all. Tapos, yung GCash, piliin mo if yan yung GCash mo, yan siya. Tapos, next is i-place order nyo lang siya. After that, isa-send na ni buyer yung pesos sa inyong GCash. After nyang masend, kailangan yung i-release yung cryptocurrency, no? Kailangan yung i-release yung USDT. So, wag nyong iwanan, guys, ha? Wag nyong iwanan yung pagkatapos yung nakuha yung money, kailangan i-release nyo din yung USDT, okay? So, I hope gets nyo siya. Lalagay ko pa rin yung mga ibang tutorials ko from dito sa Binance, dyan sa description box para manood kayo ng other tutorials ko, okay? So, nood kayo ng tutorials ko, guys, ha, pag hindi siya gets. Ulitin nyo na lang yung video, dahan-dahanin nyo, kasi pag una talaga, nakakalito siya. Pero once natuto kayo, madali na lang siya, guys. Madali siya matutunan. Matututo kayo about cryptocurrency, ayan. Para alam nyo kung paano gamitin ito. Kasi, this is the future. Pwedeng gamitin nyo siya in the future, itong si crypto. Okay?